May paglabag ba na nagawa ito pong si Mike Defensor o ito po ay magiging bahagi na lamang ng ebidensya laban po sa kanyang asawa na si Julie Defensor at ang anak na si Miguel Defensor na ngayon ay inireklamo po ng kasong kriminal for qualified human trafficking ng National Bureau of Investigation. Ang tinutukoy po natin ay ang pagbubunyag kasi nito pong si NBI Director Attorney Melvin Matibag na ang Chicago KTB ay ginamit daw po bilang press release area o kung anumang kaparaanan during nung pangangampanya nito pong si Mike Defensor. Alam niyo mga tol, lahat po kasi ito nag-ugat doon po sa naging operasyon ng NBI noong April 21, 2026 diyan po sa nabanggit na lugar. Yan po ay partikular diyan sa Julia Vargas, Barangay Ugong, Pasig City. Ang lugar o ang particular establishment na ni-raid ay ang KTB, Chicago KTB. At saka kadikit po nito yung Blue Hotel kung tawagin. At dahil po doon, na-rescue ng NBI ang 54 na kababaihan, kabilang po sa 54 women, mga minor de edad. At ito po ay kinakalakal para po sa sexual services. Malinaw po na meron pong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act or Human Trafficking. Dahil ang ginagawa po nila, ayon sa pagpapaliwanag po ng NBI, ay pasok sa mga elemento po ng nabanggit na batas, akto, kaparaanan, at saka purpose, no? Yung AMP, Act, Means, and Purpose. Nirecruit nila, dinefraud nila yung nagkaroon ng fraudulent machination, panloloko, panlilinlang, at ito ay para po sa pagkakitaan sa pamamagitan po ng sexual services. Kaya pasok na pasok sa banga, ika nga ng NBI, ito pong mga nahuli po nila. Meron din po diyang mga at large, kabilang po syempre ang asawa nitong si Mike Defensor na si Julie at ang anak niyang si Miguel. Pero yan po ay dinidismiss ng pamilya Defensor bilang pamumulitika lamang. Ang tanong, kanino kayo naniniwala mga tol? Kay Mike Defensor o sa NBI? Kung kayo po'y naniniwala sa NBI, huwag niyo pong kalilimutang i-like bilang pagsang-ayon dito po sa ating programa, no? Kasi ako, naniniwala ako sa ebidensyang nakita po natin sa NBI. Nung ni-raid po ng NBI ang lugar na yan po ay recorded. May mga invited po dyan na mainstream media, particular yung reporter na si John Consulta. Collaborated law enforcement action po ito sapagkat hindi lamang NBI ang present doon mula po sa ating gobyerno. Nandoon po ang representatives mula po sa City Social Welfare and Development Office dito po sa Pasig. Nandun din po ang City Health Office personnel ng Pasig at syempre nandoon po yung representatives ng tinatawag na IACAT or yung Interagency Coordination Against Trafficking in Person, IACAT. Kaya sa madaling salita mga tol, nakabase po yan sa mga ebidensya. Parang ang hirap kasing paniwalaan na porkit nahuli ngayon, i-dismiss na lamang po ito bilang pamumulitika ng pamilya Defensor. After all, kung yan ang kadahilanan, mahinang argumento po yan or ebidensya, controverting evidence, kung pwede man yan, baka hindi. Dahil mere statement lamang po yan Samantala, ang sinasabi po ng NBI ay nakabase po sa actual law enforcement operation. At mismo, ang mga na-rescue po nilang kababaihan ay nagbigay na po ng pahayag tungkol po dito. Pero, in this particular topic, balikan natin yung pagbubunyag ni Attorney Melvin Matibag kung saan di umano ginamit daw po ni Mike Defensor sa kanyang pangangampanya ang nabanggit po na KTB Bar. Ito po mula po sa Abante News Online. Ibinunyag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na ginamit din
ni Mike Defensor ang Chicago TV bar bilang umano'y pang press release nang tumakbo siyang mayor. Although maganda ang naging aksyon ng NBI po dito, pero nalalagay din po sa kontrobersiya ang NBI ngayon. Kasi meron pong ibinulgar sa programa ng executive session sina Ombudsman Boying Remulla at kasamang nanawagan po dyan ang sinusuportahan kong senador, pero maaaring ang ilan po sa inyo ay galit sa kanya, na si Senator JB Ejercito. In fact, ang nirerespeto ko pong matapang na si Madam Pebbles Talakera, kinall out po si Senator JB Ejercito no? Kasi sabi ni Madam Pebbles, marami daw pong mga dapat unahin. At bakit pa pinapansin yung naging operasyon na yon, no? Ito po yung vlog ni Madam Pebbles na nirerespeto naman natin sapagkat yan po ay kanyang opinyon. May issue yata, sabi niya, si JB at yung Lawrence Tan na sinasabing nasa KTV nung nag-raid ang NBI. Kaya papaimbestigahan di umano yung pangre-raid di umano ng NBI sa KTV ni Defensor. Bakit di yung BJMP ang aksyonan nyo? Bukod sa walang nag-iimbestiga, talamak ang korupsyon sa BJMP. May punto naman si Madam Pebbles dito, no? Dapat patas ang pag-iimbestiga. Dahil sa nakikita niyong kaalitan niya sa KTV, naging curious siya. Gusto niyang imbestigahan ang daming problema sa Senado. Sus ko po. O yeah, merong inattach na balita mula sa billionario.com si Madam Pebbles, at ito nga po ay tumutukoy sa hindi naman pinangalanan na Chinese, pero pinangalanan po dito nito pong si Madam Pebbles base po sa balita. At babasahin lamang po natin yung headline. Why can't we do it on Fridays? JB Ejercito claims Lawrence Tan led Wakwak board pricing him out after rejecting share split proposal. I am not saying na yung nasabing Chinese national sa KTV na yon nung gabi na in-raid po ito ay ito po. Pero siguro kung pagbabasihan na natin tong post na ito, baka siya nga, no? Yet, wag tayong masyadong mag-assume na siya nga yun kasi baka magkaroon ng problema. After all, ito pong binabasa ko po sa inyo ay publicly available lamang. Pero bilang tugon po dyan, nag-private message sa akin si Senator JB Ejercito at pinaliwanag niya yung side niya. Ang sinasabi niya po dito, hindi niya po tinitira ang National Bureau of Investigation. No, hindi po hangad ni Senator JB na tirahin ang NBI, kung hindi yung Chinese businessman na nawala sa charge sheet ang pinupuntirya niya, no? Nawala daw sa charge sheet. Pero syempre, version po ito ni Senator JB at maging balanse lamang tayo. In fact, may message ngayon dito si Madam Pebbles no? Mahirap ko namang basahin kaagad. Pero, sige, basahin ko na. Sabihin ko, nakalive ako, Madam Pebbles. Nakalive ako now. Nakalive ako now. Okay? Basahin ko ba? basahin ko ba sa live ito? Basahin ko ba sa live ito? Siyempre, nire-respeto natin si Madam Pebbles. Pero, before that, intayin ko lamang yung sagot ni Madam Pebbles. Nagpalabas na po ng pahayag ang NBI kaugnay po ng issue na yan. At ipatagalog na lamang po natin kay ChatGPT yung mensahe po ng NBI para mas madali pong maunawaan ng ating mga manunood. No? Yan. Okay, basahin ko muna ito bago ko po basahin yung sinasabi ni Madam Pebbles dito sa ating mensahe, yung private message niya. Sabi po ng NBI sa pagpapaliwanag po nila sa publiko ngayon, operasyon sa Chicago Family KTV. Nais linawin ng NBI ang ilang usapin kaugnay ng operasyon sa Chicago Family KTV upang matiyak ang tama at malinaw na pagtalakay sa publiko. Ang mga operasyon ng NBI ay pinamamahalaan ng mga pamantayan sa ebidensya
na hinihingi ng ating sistema ng hustisya. Ang raid na ito ay isinagawa ng buong pagsunod sa mga umiiral na legal na proseso at sa malapit na koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Ang mga individual na natagpuan sa lugar na sa unang tingin ay walang kinalaman sa kriminal na operasyon ay pinalaya matapos ang wastong pagkilala at proseso nang hindi isinasara ang posibilidad ng pagsasampa ng kaukulang kaso kung may sapat na ebidensya. O malinaw naman pala, no? Na kahit pinalaya nila yung mga individual na inabot doon, kung wala namang paglabag sa batas na nakikita sila sa panahon na yon, ay hindi rin naman ibig sabihin na kung kinalaunan may makitang paglabag, ay hindi na nila ito kakasuhan. Kasi ganito lang naman yan mga tol hindi porkit bisita ka doon sa KTV, ay agad ikaw ay may pananagutan na. No? Tandaan po natin, KTV po iyon. Hindi naman talaga known yon as prostitution din. Although, sa loob pala ng mga kwarto, may nangyayaring prostitution din. Kaya kung ikaw ay nandoon sa area, ay basically, maaring wala kang kasalanan. Pero merong mga bubuwit na nagsasabi na yun daw pong Chinese national ay nakita mismo doon sa video na nasa loob ng kwarto kasama ang ilang mga kababaihan. O yan ay bubuwit. Ewan ko kung paano po yan ipapaliwanag ng ating NBI. Pero syempre, mamaya may interview po kay NBI Director Matibag, ito pong si attorney o si Ted Pailon. Kaya baka mahagip po doon, papakinggan po natin mamaya yan. Ituloy ko lamang po yung pagpapaliwanag na sinasabi po dito ng NBI. Ito ay naaayon sa karapatang konstitusyonal laban sa warrantless detention. Kung walang probable cause, ang focus ng aming ebidensya alinsunod sa DOJ Department Circular 20 ay nakatuon sa pagpapatunay ng pananagutan ng mga operator at traffickers at sa pagprotekta sa mga biktima. Ang kaso ng Chicago ay hindi pa tapos. Sa mga susunod na araw, magsasampa ang NBI ng karagdagang kaso laban sa iba pang mga individual at entidad sa pakikipag-ugnayan sa DOJ Interagency Council Against Trafficking. I'm sorry na, banggit ko kanina coordination. Maingat kaming kumikilos upang matiyak ang matibay na posibilidad ng conviction. Sinisigurong ang mga kasong ihahain sa korte ay solid at hindi mababasura dahil sa teknikalidad na maaaring makasama sa mga biktima. Nananatiling nakatuon ang NBI sa buong transparency. Ang aming trabaho ang magsisilbing patunay. But going back doon po sa issue na ibinabato sa NBI ngayon, ito po ay makikita rin ninyo sa post ni Atty. Jesus Palsis na kanina nagdebate sila ni Atty. Libayan. Wala akong kinakampihan doon sa dalawa. Parehas naman silang may punto, depende sa biases nila. Ang mahalaga, may natutunan ang mga manunood. No? Kaso lang, sana iniwasan nila yung mga ad hominem. Ang daming mga ad hominem. Yung isa, sinasabing sinungaling ka. Yung isa, sinasabing bayaran ka. No? Sana pagdating sa debate, walang ad hominem. Anyways, hinahanap ko lamang yung punto na yon. Ito. Sabi dito, Tweety Bird says, the NBI and Attorney Melvin Matibag will release a statement tomorrow denying any impropriety in the Chicago KTV raid. This comes after Ombudsman Boying Remulla and his co-host implied a TAN was removed from those to be charged. No? Ngayon, mayroon pong nag-comment dito kay Attorney Jesus Palsis at sinagot niya po yon. Ang sabi kasi nung isang nag-comment sa aking pagkakatanda, hindi ko na makita dito yung particular Sinabi nung nag-comment na in fairness naman sa NBI, yung mga naabutan doon na umiinom lamang at wala namang lantad na pananagutan o paglabag sa batas ay talagang palalayain. Pero ang naging sagot ni Atty. Jesus Palsis, hindi ganoon ang sitwasyon. Ang sitwasyon daw, nakita daw sa video itong sinasabing TAN at nasa loob ng kwarto kasama ng mga kababaihan. Kaya
Ewan ko kung sinong version po ang paniniwalaan natin dito. Pero ako, doon tayo sa paghahanap ng pananagutan lagi no? Kahit sinusuportahan natin ng NBI, kung sa tingin ng iba merong maaaring irregularidad na nangyari, di dapat imbestigahan, no? At imbestigahan din syempre yung mga inirereklamo ng iba katulad po ni Madam Pebbles na BJMP. Pero pagdating kasi sa BJMP, ang unang-unang dapat kino-call out diyan, hindi po ang NBI no? Rather, hindi po ang Senado. Ang unang-unang dapat i-call out po dyan, DILG, si Secretary Boying Remulla. Ngayon, kung talagang merong matibay na ebidensya na merong pong katiwalian sa loob ng BJMP, pwede po yung i-forward sa Senado formally para magkaroon po ng appropriate investigation at mauuwi po yan sa isang resolusyon para po mauwi ito sa committee hearing. Yan po kasi ang proseso, hindi po pwedeng mag-iingay lamang tayo sa social media tapos automatic magkakandak na po ng committee hearing ang Senado. Ngayon, puntahan na po natin ang partikular ng balita kaugnay ng sa pagsasabi ni Atty. Melvin Matibag na ito daw po ay ginamit sa pagtakbo niya bilang mayor, yung Chicago KTB. Sabi po dito, ibinunyag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na ginamit din ni Mike Defensor ang Chicago KTV bar bilang umano'y pang press release nang tumakbo siyang mayor. Sa panayam ni Ted Filon nitong Lunes, inihayag ni Matibag na matagal nang iniimbestigahan ng ahensya ang naturang bar na ni-raid sa Pasig City noong April 21 kung saan nasagip ang 54 na kababaihan na umano'y biktima ng sex trafficking. When we look at the history ng lugar na ito, nagpalit na ito ng pangalan. Ang pangalan ng Chicago KTV noon, Benito Luna. At ganyan na talaga ang modus niyan. Matatandaan na lumabas ang report ng NBI na kabilang sa kakasuhan ng human trafficking ang asawa at anak ni Defensor na sina Julie Rose at Miguel Gabriel na pawang mga opisyal ng Zerin Development Corporation. Iniuugnay ang Zerin sa Blue Hotel kung saan umano ginaganap ang aktwal na sexual na aktibidad mula sa pag-entertain ng mga biktima sa Chicago Club. Ayon naman kay Matibag, nung iniimbestigahan namin yan, hindi namin nakita ang pangalan ng may-ari ng Zerin, asawa niya. Katunayan, ang alam lang namin, it is situated in Cliff Point Square na pagmamayari ng Cliff Point Development Corporation. Honestly, alam namin na yung Cliff Point Development Corporation, ang pagmamayari po niyan ay si Mike Defensor. Kasama po siya dyan. Bukod pa rito, sinabi rin ni Matibag na ginamit din umano ng dating mambabatas ang Chicago at meron na rin pong report sa amin na noong tumatakbong mayor si Mike Defensor, yung mga barangay officials, dyan niya dinadala, ine-entertain. Pakinggan po natin ang interview ni Ted Filon dito po kay Attorney Melvin Matibag, ang NBI Director sa kasalukuyan. At kung kayo po'y sumasang-ayon dito po sa mga sasabihin ni Director Matibag, i-like po ninyo sana ito pong ating live streaming. Good morning po, Director. Umaga po, Kapten, at kay DJ Chacha, at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa. Isang magandang umaga po. Salamat. Muli salamat po sa inyong imbitasyon po. Opo, salamat po na marami, Director. Director, ito lang pong kaso na umano'y kakaharapin ng ilang po mga individual at ito nga po, number 1 po sa listahan nito ay si Julie Rose Defensor at maging yung anak po nila na si Miguel Gabriel Defensor. Una po sa lahat, no? Ang sinasabi po dito sa sulat po ng NBI sa City Prosecutor po diyan sa Pasig, recommended for prosecution under Zerin Development Corporation. At meron pa pong isa, Chicago Entertainment Corporation. Pwede ba hulang namin munang maalaman, hango po sa report ng inyong mga tauhan, bakit damay umano ito pong asawa ni former Congressman Mike at ang kanyang anak dahil po sa Zerin Development Corporation. Go ahead po, Attorney. Well, ganito nga po yan. Yung pong Sirin Development Corporation, they are the registered operator po ng Blue Hotel.
At meron na, ang sinasabi nga po, meron silang lease agreement naman doon sa Chicago KTV. Ang setup po nito, physically, 2 floors po ito, itong establishmentong ito. Yung first floor, nandoon po yung Chicago KTV, at yung second floor, nandoon naman po yung Blue Hotel. Nung pinasok po yan para i-rescue nga yung mga individuals who were allegedly victims of human trafficking, lumabas po sa amin na magkarugtong to. It's like continuing po eh. Kumbaga yung transaction po ng human trafficking, yung pong prostitution, ginagawa dun sa Chicago KTV. Tapos meron pong secret passage, may secret door, may hagdanan, paakyat sa second floor, napupunta po dun sa Blue Hotel. At dun po nangyayari yung prostitution, yung sexual intercourse, yung pong deed na talaga na doon gagawin. But all the negotiations, yung pakikipag-usap po, nung pong mga tinatawag natin na mga managers, yung mamasang po, doon po nangyayari sa baba. At aakyat naman doon po sa taas, na dire-diretso na, hindi po to separate na establishment, gaya ng pinapalabas po ng ibang mga ibang vlogger, ng mga ibang sabi na hindi sila connected po. Okay. So, basically po, ang umano'y ugnayan dito nila Defensor dahil yung kumpanyang ito ang may-ari ng parehong establishment, no? Yung pong Chicago at saka yung Blue Hotel. Ganun po? Lumalabas po kasi pag tiningnan din po namin yung mga opisyal ng Chicago at saka po nung Sirin at yung pong pinakang holding company, yung pong Cliff Point Development Corporation, interlocking po eh. Magkakasama, yung same individuals po. Saka hindi na lang po yung sa dokumento na yun, kundi yung pangyayari nga po, kung saan nangyayari yung pinakang deed po ng prostitution, doon po sa Blue Hotel. Kung saan nga po, nakarehistro sa Sirin Development Corporation, doing business under the name and style of Blue Hotel. Yun po mismo yung nakalagay dyan. So malinaw po na talagang ang presidente po at chairman po ng Sirin ay ang asawa po ni Mike Defensor at yung anak niya i-treasurer po. Opo. Pero alam niyo mga tol, in fairness naman po sa mga Defensor, meron pong vlog dyan si Fiscal EJ. No? Kasi totoo naman na hindi naman porket ikaw yung presidente ay meron ka na kagad pananagutan or even ikaw ay mga opisyalis doon. Ilang beses ko na din po sa inyong pinaliwanag yan. No? Dapat mapatunayan na alam mo o kaya tinolerate mo o kung alam mo, hindi ka nag-prevent para mangyari yon. At partikular, basahin po natin ang legal point of view or explainer nitong si Fiscal EJ regarding this. Sabi po ni Fiscal EJ sa kanyang vlog, anong posibleng kaso laban sa asawa at anak ni Mike Defensor? Matapos ang NBI raid sa Pasig kung saan 54 na kababaihan ang na-rescue mula sa isang umano'y sex trafficking operation, marami agad ang nag-assume na automatic criminal liability para sa lahat ng iniuugnay sa nightclub at hotel. Pero hindi ganyan kasimple. Ang filing o recommendation of charges is only the start. Acts that promote or facilitate trafficking in persons. Isa sa mga posibleng kaso ay ang Section 5A of the Anti-Trafficking in Persons Act, which punishes a person who knowingly allows a house, building, or establishment to be used or promoting trafficking in persons. At dito, ang pinaka-importanteng salita ay knowingly, meaning alam dapat. Hindi sapat na may ownership interest ka sa property o ang pangalan mo ay nasa corporate records. Hindi automatic na kung may alleged trafficking sa isang lugar connected sa iyo, liable ka na agad. Under this provision, the prosecution would have to prove not only that the premises were allegedly used in connection with trafficking, but that the owner knew about the use and allowed it for that purpose. Ngayon, papasok dito yung balitang ating pinag-uusapan, mga tol. Kung ginagamit ni Mike Defensor ang KTV na ito during the time na siya'y nangangampanya para mag-entertain ng kanyang mga barangay captains na sumusuporta sa kanya, imposible ngayon na hindi nila alam.
no? Kaya ang bungad natin kanina, maaari bang gamitin ito bilang bahagi ng ebidensya ang mga binubunyag dito? Nito pong si NBI Director Matibag. Malalaman po natin yan syempre kapag yan ay kakitaan ng probable cause with certainty of conviction ng prosecution. Tuloy po nating pakinggan ito mga tol. So kumbaga po, para mas maliwanag din, wala sa site ito pong sila defensor at yung mga binabanggit po ng opisyal ng naturang kumpanya during the rescue and raid na ginawa ng mga tauhan ninyo. Wala po. Kaya nga po doon sa amin isinumiting mga dokumento po dyan po sa prosecutor ng Pasig, nakalagay po sila at large. Yung po mga arrested, yung po yung mga participants na nandoon na na-identify po ng ating pong mga ente nung pumasok po doon sa establishmento. Okay, opo. And then, kaya po dito, ang sinasabi na ang binanggit po sa NBI report, no, crimes committed, laws violated, ay ito pong ilang seksyon ng qualified trafficking. Ito kumbaga yung Republic Act number 9208, ito nga po yung anti-trafficking ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Ano po, attorney? Yes, po. Opo. Opo. So, pwede bang ihalin tulad ko lang ito? Yun hong kinakaharap na kaso ni Harry Roque, di ba qualified human trafficking din po yun? Tama po. Dahil doon po sa pag-maintain po nila ng mga kababaihan na ginagamit po sa prostitusyon doon po sa lugar ng Pogo. Ano po. Opo. Maaari sabihin natin na medyo pareho po dito yung kanilang kaso. Wala ka sa lugar, hindi, kumbaga, doon na ginawa itong mga rescue. Mas complex yun sa ating pagkakatanda, no, mga tol, hindi lamang limitado yon sa pag-maintain nila ng mga prostitutes kung tawagin. Sa ating pagkakatanda bilang pagtutok sa kaso na yon na kinaharap ni Harry Roque, kasama din po doon yung pag-maintain nila ng mga taong nagtatrabaho para sa mga pang-scam, no, na inaabuso ng mga nagpapamalakad doon sa Pogo na yon sa may Angeles City. Kaya napaka-complex doon, ano, malawak. Malawak po yung kaso na yon ni Harry Roque, pero talagang nag-fall po yon sa qualified human trafficking. But anyway mga tol, ang pinupunto lang naman natin dito, hindi natin tatapusin ang kabuuan ng interview na yan, kung hindi yung balita lamang na ginamit ni Mike Defensor ang Chicago KTV Bar nang tumakbo po itong mayor sa pagpe-press release at pag-e-entertain ng mga sumuporta sa kanyang barangay captains di umano, ayon kay Attorney Melvin Matibag. Kaya ang malaking katanungan sa atin, kung ito ba ay pwedeng maging ebidensya para mapatunayan na alam ng mga depensor ang nangyayaring prostitution or trafficking of persons diyan po sa kanilang pag-aaring establishmento. Kasi katulad po nung binasa natin na vlog nito pong si Fiscal EJ, kinakailangan ma-establish yung knowingly, no, o yung alam talaga nila para sila ay maging criminally liable diyan po sa kasong qualified human trafficking. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 27, 2026. Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.